A blessed Sunday, church! A joyful morning, family! Wow! Dalaygon ang Ginoo! Welcome ang tanan sa ato ang online simbalay karong adlaw. If you are in your on-site simbalay igsoon, pwede bang i-greet nimo ang imo ang tapad karon? Ingna siya, a blessed Sunday kanimo igsoon ko. Praise God! Praise God! No? Let us also welcome our online family nga naka-tune in karon sa ato ang online nga platform using our YouTube channel, Jesus is the Way, the New Testament Church. And also, we are sharing this live across Facebook, across Messenger, and all platform nga naata karon. Amen! Praise God! So, welcome igsoon kung naa ka karon sa atong online live today. Praise God! Pwede ba nga kita nga naa sa on-site ato po silang i-welcome be? Pwede bang magtagta sa ilaa? I-mention na to sila kung wala pa sila karon nakasulod sa atong live today. And pwede po nga ato ni siyang i-share sa ilaa using our messenger, no? Kay nag-believe kita nga karon nga mga situation, karon nga mga panahon, grabe ang gakahitabo sa community, no? And we believe nga walay lain nga solusyon og need ang mga tao. It's only Jesus Himself, no? Si Jesus ra gyud ang solution sa mga tao, no? It's getting worse ang situation, but ang pinaka-importante gyud igsoon is ma-ready ta sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Praise the Lord! Praise God! So, mutindog ta igsoon if you are now in the on-site nga simbalay, no, manindog ta, and let us read the word of the Lord. Nag-ingon sa Hebreo 10 verse 25. Nag-ingon siya dili gayud nato undangon ang nabatasan nga panagtigom sama sa gibuhat sa uban, kundili magdinasigay kita sa usag-usa, labi na gayud karon nga makita na nato nga haduol na ang pagbalik sa Ginoo. Amen. So we believe in the word of God nga mobalik gid si Lord. That's why need nato nga ma-ready. Ingon ko ganina. So let us get ready to enter into the presence of the Lord. Let us bow down our head, no? Let us bow down our head and mag-focus ta diya sa presence ni Lord as we pray. Heavenly Father, O God, we give you praise. We come before you in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. We welcome your presence and we allow you, Lord, nga mag-build up sa amua during this end times, Lord God. Thank you, Lord. We, your church, your family, Lord God, nga imong ginabuild. We submit to you. Salamat, Lord, sa heart, Ginoo, nga malipayon, nga magsimba diha kanimo sa spirito ug kamatuoran. Lord, punon nimo ang mga right nga mga heart, Ginoo, sa imo ang kalipay. The joy of the Lord, O God, mo-overflow sa amo ang mga kasing-kasing, Ginoo. Lord, we honor you. Wala laing Dios nga amo ang ibayaw sa amo ang kinabuhi. Ikaw lamang, Jesus, dalaygon ka sa walay katapusan. We apply your precious blood sa amo ang mga kinabuhi. We declare, O God, na Lord, pinagi sa imong dugo na hinluan kami. And Lord, by your grace, O God, we are able to go into your presence, O God. Thank you, Holy Spirit. We honor you in this place, in this simbalay. Walay laing mag-glorify. Ikaw lamang, Jesus. In Jesus' mighty name, we declare, we pray. Amen and amen. Come on, let us give praise to our Lord. Clap our hands to Jesus. Come on, ipakpak imong kamot igsoon. Thank you, Jesus. Come on, let us sing it out. Sumali sa balaan nga kasulatan, walay usa nga mataro, ay ang tanan nakasala. Dili sa buhat lang kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang makaluwas.
Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ka mo salig sa kahit saan. Kawang lang ang tanan. Tuuhi lang sa ligi ang gamhanan nga nagbugna sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Singgit ato siyang daygon ibayaw, ubang sa pagsayaw, pagakpak sa imong kamon. Singgit awit sa langit, hugyaw sa walay kaulokso, kauban ni Kristo. Singgit awiti ang hari pasagi, na siya mo sulti mismo sa kinabuhi mo. Isinggit ang tuwas langit, isinggit ang tuwas langit. Sumalig sa balaan nga sa sulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat lang kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang makaluwas. Walay hinungdan ng kanang kahimuan, kung dili ka mosalig sa kahit saan. Kawang lang ang tanan. Sing tuuhi, tuuhi lang sa ligi ang gamhanan, nga nagmugna sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Singgit, singgit ato siyang daygon ibayaw, ubag sa paipakpak sa imong kamot. Singgit ngadto sa hugyaw, hugyaw sa walay lukso, lukso kauban ni Kristo. Singgit, singgit awiti ang hari kasagi, na siya mo sulti mismo sa kinabuhi mo. Singgit ang tuwas langit, isinggit ang tuwas langit. Yes, Lord, we give you praise, O God. Come on, dahiga si Lord. Pagsinggit o pagdaig sa Ginoo. Oh, isimba ka, O Diyos. Isinggit ang pagdaig ka mo. Singgit ato siyang daygon ibayaw, uban sa pagsayaw, pagakpak sa imong kamot. Oh, singgit ngadto sa langit, hugyaw sa walay kaulokso, kauban ni Kristo. Singgit awiti ang hari pasagi, na siya mo sulti mismo sa kinabuhi mo. Singgit ang tuwas langit, singgit ang tuwas langit, dayga ang tuwas langit, awiti ang tuwas langit, simbaha ang tuwas langit. Come on, pakpaki si Lord. Yes, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa imo ang ginabuhat sa among life, O God. Lord, salamat, Ginoo. Nga walay laing nga Dios nga mo ang simbahon sa tibok na mong kinabuhi, Lord. Opportunity ni Lord nga sakto among ginasimba. Lord, among isurrender ang among kasing-kasing today. Ikaw lamang ang Dios nga mo ang simbahon. Ug dara sa imong presence, Lord, we surrender fully. Come on, igsoon. Ginoo,
ka. Nindunghan gitinguha ka. Ing na si Lord. Pangandoy nga kauban ka. Yes, walay lain, Lord. Ginoo, gikinahanglan ka. Sing matinud-anon. Matinud-anon, wala na'y paglubad. Yes, we declare, O God. Nagalaong sa imuhang saan. Come on, let us raise our hands. Pagabayawon, kani mo magpasilong, nga imo kong kuptan, dili mo biyaan, gibago sa kaayo mo. Akong kusog ang mga pulong mo, nga imo kong kuptan, dili mo biyaan, ako magasaling. Saligan ka. Kanunay kang nagauban. Come on, i-declare sa imong kaugalingon. Lord, ikaw ni O Diyos. Ginoo, labaw ka sa tanan. Yes, Lord. May kahadlok o kabala ka. Yes, Lord, di mi mahadlok Ginoo tungod kinaaka. May kalinaw sa imong presensya. Sing matinud-anon. Matinud-anon, wala ngay paglubad. Sing nagalaom ko, Lord. Nagalaom sa imuhang saan. Kamon ibayaw imong kamot. Mga kamot magabayawon, kani mo magpasilong, nga imo kong kuptan, dili mo biyaan, gibago sa kaayo mo. Akong kusog ang mga pulong mo, nga imo kong kuptan, dili mo biyaan, ako magasaling. Oh, magasaling. Oh, magasaling. Oh, dalaygon ka. Come on, simbahan ang Ginoo. Saligi ang Ginoo. Oh, saligan ka. Mahitabo na sa amo alon. Namugat sa kalangitan, kalibutan. Come on, i-declare. Sa kong magbalantay, walay makulang ka nako, ganghanan sa
Diyos sa akong puso, nagbuhat sa kalangitan, kalibutan. Come on, i-declare. Siya kung magbalantay, walay makulang ka nako, gamhanan siya. Ang Diyos sa akong puso, nagbuhat sa kalangitan, kalibutan. Siya kung magbalantay, walay makulang ka nako, gamhanan siya. Mga kamot magabayawon, sani mo magpasilong, nga imo kong kuptan, dili mo biyaan, gibago sa kaayong mo. Akong kusog ang mga pulong mo, nga imo kong kuptan, dili mo biyaan, ako magasalig. Nagbuhat sa kalangitan, kalibutan. Kamon tuuhin. Siya kung magbalantay, walay makulang ka nako, gamhanan siya. Mga kamot magabayawon, kanimo magpasilong, magpasilong, nga imo kong kuptan, dili mo biyaan, gibago sa kaayong mo. Akong kusog ang mga pulong mo, nga imo kong kuptan, dili mo biyaan, ako magasalig. Oh, ako magasalig. Ako magasalig. Come on, let us pray. Itaas na to itong kamot diha sa Ginoo as a sign that we surrender to the Lord. Heavenly Father, God, we give you praise, Ginoo. Salamat, Lord, sa imo ang pulong nga among gikuptan, Lord. Lord, magkagubot man ang kalibutan, pero ang among heart will always be yours, O God. Ikaw ang among saligan, among dalangpanan. Lord, always kami magpasilong diya sa imong presence, O God. Knowing that in your presence, Lord, na may rest, na may security, na may assurance, O God. Thank you, Lord, sa power sa imong blood nga naa nag-cover kanamo, O God. We give you praise, we honor you. Ikaw lamang ang Diyos na mahimaya nining tanan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen! Praise God! So before ka mo lingkod, igsoon, nasa na imong tapa diha. Kung naay VIP, very important person, first timer sila sa ato ang on-site nga simbalay, pwede bang imo siyang i-welcome karon? Praise God! Praise God! So let us be seated in the presence of the Lord. Wow! Grabe si Lord, no? Iyang presence, kung right lang gid ay imong heart, mo flow gid ang iyang presence sa ato ang mga kinabuhi. Amen? Praise the Lord! Praise the Lord! So before we will proceed to the word of the Lord this morning, so I encourage everyone, so let us engage in our online atong live karon sa ato ang YouTube channel. Pwede ta, we are free to engage, like, mo comment, mo tag while we are hearing the word of the Lord as we agree, no? And feel free to share it across sa mga social media platform, mga people nga they need Jesus karon nga mga sitwasyon. Amen? Praise God, praise God. For we are family and dili ta mo tugot
nga kita lang ang mag-serve kay Lord, mag-build og relasyon sa Ginoo. We need more people pa kay mao nay heart ni Jesus. Amen. Praise Jesus. So let us get ready. Ang ato ang sandata, kung naay sandata kontra sa kuna, naputay sandata sa pag-receive sa word ni Lord today. Let us get ready our 3 B's. Unsa ganito? Our Bible, our book note or notebook, and our ballpen. To receive the word of the Lord this morning, let us get ready as we welcome our man of God nga gasa sa Dios ani nga family, Pastor Rafi Kabusog. Always nato i-give ang glory kay Jesus. Amen. Good morning, praise God, hallelujah. Atong palakpakan ng Ginoo. Welcome ang tanan. I do believe nga kitang tanan, we are really excited kita sa word sa Ginoo karong buntag. And this is our opportunity na pod nga makadungog, mag-guidan ta, ma-receive mo tong guidance, ma-receive na tong wisdom, o ang understanding sa word of God karong buntag. Amen. So, there's itong comment section. Comment dia. I am excited to receive the Word of God today. Amen. Let's open our Bible in Matthew 24. Sugod ta sa verse 3. Matthew 24, verse 3. Sugod. And Jesus was sitting on the Mount of Olives. The disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming? And of the end of the age. So this passage, it talks about ang second coming ni Jesus Christ, no? Understanding about the second coming of Jesus. So karong buntag atong topic is all about the importance of understanding the second coming of Jesus. The importance of understanding the second coming of Jesus. Amen. Magampo ta. Lord, we thank you in the name of Jesus. Thank you kay Lord, Abba Father, sa opportunity mudawat sa imong pulong karong buntag. Thank you, Lord. Hallelujah. We receive your word this morning, God. We're excited to receive your word. Salamat, Lord, sa gahom, sa imong presensya, sa imong mga pulong. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, so, now, in this passage, ang mga disciple ni Jesus Christ, nangutana siya, unsay mga sign sa coming ni Lord? Mga sign sa pagbalik ni Ginoong Hesus. So, could it be sa imong mind karon? No, nangutana ka unsay mga sign sa pagbalik sa Ginoo? Unsa man akong buhaton ani? So, this week, this message for all of us this morning, para nga ma-aware ta unsa mga timailhan sa pagbalik ni Hesus o unsa pud atong buhaton. Katong topic, the importance of understanding the second coming of Jesus Christ. So, ang importansya sa pagsabot, mahitungod sa pagbalik, mahitungod sa ikaduhang pagbalik ni Jesus, no? Sa kalibutan. So, muna nga, importante kini ato ning ma-discover o atong ma-understand tungod kay today, timely kayo na war going on sa Middle East, no? USA, Israel, and Iran, na gubat. And sa tuwa, kailangan ta makabaluan ni unsa man ni siya, unsa may meaning ani. Okay? So ato ning i-journey together para makasabot ta as a church, dapat pud ta aware ta dili ta ingon nga kanang di ta makasabot unsa ang dagan sa mga panahon. We must begin to understand the signs of our times today, unsa ni siya, unsa meaning ani. Para kita dili ta ignorante unsay mga pangitabo, dili ta mailad, dili ta ma-deceive no sa mga pangitabo sa kalibutan. Now, very important kay nga atong masabtan si Jesus Christ, no? Nagisgot siya here sa Matthew 24 about sa mga signs sa iya ang ikaduhang pagbalik.
Kaya nangutana yung disciple, Lord, what will be the sign of your coming? So may mga timailahan, Lord, sa katapusan, sa kalibutan, o sa imong pagbalik. Okay? So, muna nga trending kay karon ang war sa Middle East with USA, Israel versus Iran. Mga balita nga ang Iran po na sa mga gitawag nga mga allies, no, nga nasod kauban niya ba. So ang Russia, ang China kauban sila. And for us nga nagbelieve sa Bible, na record sa Word of God ang mga signs sa pagbalik niya. So part na siya ang gitawag nga na mga gubat. Okay, atong basahon in verse 4, nitubag si Jesus Christ ni answer siya. Jesus answered, "Watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come." Now, ang pinakauna nga yung discuss here is ingon siya, magbantay ta tungod kay dagan ang muilad nato, dagan ang mo-deceive nato. Watch out that no one deceives you. Because ani nga time, no, sa, makasabot nga pag doon na kayang pagbalik, and doon na kayang katapusan sa kalibutan, dagan kayo mga teaching kanang para ilaro ng tao. Okay. So, dagan mga teaching nga dili biblical, ang uban, gigamit ang Bible to deceive people. So, we must understand, no? Muna nga, kung makabantay ka sa tong time karon, we are now in this time nga grabe kaayo ang mga teaching na dili mga biblical sound, dili siya biblical, no, ang mga teaching karon dagan kayo magwali asa kamo tan-aw YouTube, Facebook, Instagram, and sa social media throughout social media platform dagan kayo magwali about sa Word of God, about sa Ginoo, and even no makita nimo dagan po na yung mga gitawag nga mga extreme kay nga mga teaching, no. So and then makitaan po nimo na mga kulto inana siya. So in our time inana gyud nga makaingon ta ang gingon sa Bible, right now we are living now in these times in times ang atong panahon. Okay, so muna nga dapat ta makabaluan na. So more pa ni ato ning ma-understand unsa may atong times karon. Kaya no, atong basahon sa Bisaya, mitubag si Jesus. Pagbantay ka mo ug ayaw ka mo palimbong ni bisan kinsa. Kaysa ako ngalan, daghang mga tao ang muani moingon, ako ang Mesiyas. Na yung mga tao moingon, nga siya daw si Jesus. Ang Mesiyas, meaning nga na ang pinili. Okay, ang Mesiyas ang pinili. Dagan moingon nga ako ang pinili, ako si Jesus. Diba, dagan ki moangkon nga siya si Jesus Christ. Bantay na, kulto na. Okay? When you hear someone moingon sa ilang grupo, ako na si Jesus. Na delikado na. No, that is sign nga 100% kulto na siya nga grupo na mingon, ako na si Jesus. Nibalik na si Jesus. Ako na ni karon na mo na pinaka-danger kay na. Kana gyud number 1 gina siya nga kulto nga teaching. Verse 6, ingon ang verse 6, makabati ka mong mga gubat sa duol ninyo mga balita. Now, atong madunggan gubat gyud. Duol ramang gid ni, no? Middle East raman. Now, ato pong madunggan nga even karon sa ato ang nasod Pilipinas na mga US Army. Na US Army, no? Sa Pilipinas napagid sa Lumbia. No, so muna nga part siguro na sa light training sa mga sundalo unsaan pag collaborate nila, no? Pero kung imong masabtan nga ang pinakaduol sa China ang Pilipinas. Again, atong masabtan nga doon kay ang Pilipinas sa China. So before ang China moadto sa Amerika, moagi pa sila sa Pilipinas. Unya ikaduha ang Pilipinas nahimo putang alay sa Amerika, no? So nagitawag nga mga alliances, no?
alliance sa mga nasod. So ang Amerika og ang Pilipinas friend. Ang China og ang US kontra. So karon kay ang Pilipinas pod karon gina-warningan sa China. So ang connection about ani ingon ni mismo ni Jesus Christ ingon siya sa last day sa before siya moabot na yung mga gubat. And timely kay lagi nga sa atong time karon, 2026 no gubat gid siya. So muna ang Bible accurate kayo 100%, grabe ka accurate ang Bible. Makita nimo ang word of God nga klaro 100% accurate. Kung sa ingon ni mismo ni Ginong Hesus, mo ning gapangitabo karon. So part ni siya mga signs lang ni siya, dili pagyod nga mao na. Pero mga signs lang ni nga duol kayo, no? We are now in the last days, no? Kaya ato ning i-discover nga we are now in the last days. Unsa man tong buhaton? Kay part sa mga signs ng ingon ni Jesus is na ay gubat. Verse 6, Mateo 24 verse 6, makabati kamog mga gubat sa duol ninyo o mga balita, may tungod sa mga gubat sa halayo apan ayaw kamog kabalaka. Kining mga butang nga kinahanglan mahitabo apan wala kini magpasabot nga mao na ang katapusan. So signs lang ba? So mao na nga duol na mga signs ni siya, mga steps ni siya nga makaingon ka beginning of the last days. Gani ingon ang Bible in the book of Hebrews nagsugod ang last day sa panahon nga naabot si Jesus. So muna nga ato ning ma-understand nga importante kay makabalot ani karon nga science karon. Why? Para atong pag-alagad sa Ginoo, seryoso ta. Og dili ka apektado sa mga kahadlok, kabalaon man, kabalon naman ka. Kung kabalo ka kani nga mga butang mahitabo ni, aware na ka, dili ka affected, dili ka dali mahadlok, dili ka dali mabalaka. Munang importante kayo makabalo ka sa mga signs. Maka-understand ka unsay mga signs sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Amen. Amen ba? Dapat lang makabalo, no? Dayon, unsa ba atong buhaton? Naingon ni ang una, na ay mga mangingilad, mga gitawag nga false messias, no? False Christ. Na mo ingon about kang Hesus nga siya mo angkon nga siya si Hesus ato nang masabtan. So na mo angkon nga siya si Hesus, dagan man na karon, no? Nga ang uban nasa China, ang uban nasa Korea moingon, ako si Jesus, human na ang second coming. Careful ta. Sa Pilipinas na sikat kayo, siya na si Jesus, ingon ang sa Davao, appointed son of God, siya na kuno si Jesus. Okay? Dili maluwas ang tao kung dili moagi niya sa kailatana, di ba? So kabalo ta kinsa nag-declare na si Pastor Kibuloy, di ba? Ingon siya, dili maluwas ang mga tao kung dili maagi niya, dili pirmahan. So, ako na to na. Sabot ta. Now, makaingon ta nga data sa signs sa last days. Sunod is, ingon ni Ginoong Hesus na yung mga gubat. Okay? And that is what happening. Pero ingon ni Ginoong Hesus, ayaw ka mo kabalaka. Ano man, kabalo naman ka. Kaya kung makabalo ka, dili ka mabalaka. Kaya nasulat naman sa Bible, it will happen. Ingon dayon verse 7. Magubat ang mga nasod o mag-away ang mga gingharian. There will be war, no? Nations against nations, kingdom against kingdom. May mga kagutom o mga linog sa tanang dapit. There will be famine, no? Kagutom. Labi na pag naigubat, sureball mga gina. Pag naigubat, na ginay kagutom. Kaya nga naman, shortage sa supply. Para karon, ang supply sa gasolina, shortage na. Mahal na. Kaya na yung ongoing war sa Middle East. Ang uban, gikan from 55, 65, hangtod nga karon niabot og 85 ang uban, 90 ang uban, 100 na gyud. Why? Because famine na, no? Bugas 65. Diba sa una ang 25 kilos half sack, 25 kilos, pila na 1.2, 1.3, no? Karon 1.6 na kapin. So ang 50 kilos,
3,000 kape na. Almost 4,000. So, mahal na siya. Kaya nga na famine, na kagutom. Muna mga tao say, kung dili magbantay, kabalaka sila, magpanic buying na. Bisag unsa na lang ang paliton para mangandam sa pamilya, anak, magpanic buying. So, pag grabe ang pagpalit sa market, ang may tabo, magamay ang supply, eventually, mahurot siya, na asa naman dayon ta mag-supply. Kaya mga tao, mag-iiya, taguan ang mga bugas, taguan ang mga supply, taguan ang mga pagkaon, nga naman. Kasi na famine. So, muna nga, kung ang gubat magpadayon sa Middle East karon, sure, mag-famine. Kagutom na agyod. Kaya nga, mag-prepare ta. Kabalo ka unsa imong priority, kinsa imong priority. Kabalo ka unsa imong unahon karon. That's why, very important kaayo nga maka-understand gid ta what is the signs of the coming of Jesus Christ. The signs of the second coming of Jesus. Dapat ta makabalo nga naman para dili ka mabalaka. Para nga alert ka. Para nga kabalo ka nga kumubalik naman ang Ginoo, at least madala pud ta. Amen. Inunta nimo, kung mabalik ang Ginoo, madala ka. Amen. Di ba? O para dili ka magbalaka. Hallelujah. So muna, ang number 1 na nga sign, dagan kay mangilad. Dagan mo ingon nga siya si Jesus Christ, dagan mo angkon. Kaduha na mga gubat, bisag asa. Makadungog ka na mga gubat. Ikatulo is ingon din na, okay, naay kagutom. Naay kagutom, ikatulo. So mga tao karon grabe na mamalit. Sunod is, na mga linog, bisag asa na mga linog. Okay? And then, ingon din ni Ginoong Hesus, verse 8, kining tanan, sinugdanan pa lang. Kining tanan, sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Just the beginning. So, we need to be careful nga naman. Beginning pa lang ni. Kaya dili ka masyak nga, grabe. Dili, napay mas level 2 ani. What if may tabo ang World War III? So, grabe. Kaya we need to be alert ani. Kung sa man imong buhaton, nangalagad ka sa Ginoo, wala pa ka nangalagad, it's time nga mangalagad na ka. Kung nangalagad na ka, give your best service to God. Ihatag imong best sa pag-serve sa Ginoo. Amen. So kailangan aktibo ka. No, you will begin to serve Jesus, follow Jesus seriously sa imong life. Ngano man, all of us, we want to be with Jesus. Maapilta sa iyang paghari. Sa iyang pagbalik, makuha ta. Diba? Kuhaon ta niya. So, I hope makasabot na. So, just the beginning of pains. Mga gubat, kagutom, famine, diba? And then, na yung mga gitawag nga false Messias, false Christ. So, and then, what's next is that, na yung mga linog, just the beginning. Verse 9, mo increase pagid siya. Unya dakpon kamo sa mga tao aron sakiton og patyon. Kung nangalagad ka sa Ginoo, seriously, lahi na magkontrol sa kalibutan, unya ang mga Kristohanon pagdakpon. Pagdakpon ang mga Christian, unya maabot ang panahon, pwede patyon pagid. Kaya magpangalagad sa Ginoo seryoso. Ang pag-serve kay Lord, dili binuang. That's why inani ka lalom ang teaching no nga gibuy-an ni Jesus about sa iyang second coming, mga signs tungod kay ang pag-serve pod niya, ang pag-follow sa iya, the more nga atong i-follow si Lord, magka-increase po ang atong intimacy, atong commitment, atong understanding kinsa ang Ginoo. And then seryoso ka mga lagad sa Ginoo. Mag-increase ang mga signs, ang pain, ang kasakitan ng mga pangitabo sa kalibutan sa umabot ng mga adlaw. And it is written, nasulat na. Di ta makabalo unsa nga oras gyud, unsa nga adlaw, unsa nga semana, unsa nga bulan, unsa nga tuig, exactly moabot si Lord. Pero naa sa gipangbutang nga mga signs para nga matrace nato ug makabalo ta para ma-prepare ta. Kung mahitabo nga mabalik pinakalit si Lord, atong mabasahan ni karon no nala si 2 Peter
Paspas kayo ang pagbalik sa Ginoo. That's why magtarong ta. We need to be serious. We need to value our time right now. We need to prioritize serving the Lord in our time. So what happened is, sumpay sa verse 9, kasilagan ka mo sa tanang katawan tungod ka nako. So, may tabo nga mga tao sa tang palibot masuko tungod kay nangalagad ta sa Ginoo. Verse 10, og daghan unya ni adtong panahon na ang mobiya sa ilang pagtuo. Magbudhiay, magdinomtanay sila, unya daghang mini nga mga propeta, ang manungha og daghan ang malimbungan nila. Og tungod sa pagdagsang sa dautan, mo increase pod ang grabing kadautan, mo increase ang sala, grabe na. Like karon grabe naman, no? Kung laki ka, pwede na kahimon og babae. Kung bae po ka, pwede po kahimog lalaki. So grabe ang mga times karon. Increase ang wickedness. Dagan mga false prophets nga mag-claim sila si Jesus, og dagan kayo mga teaching nga mga mali. So we need to be careful. Ug tungod sa pagdagsa sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Tungod sa increase sa sala, increase of wickedness, apektuhan ng mga tao, bugnaw ilang pag-alagad sa Ginoo. But look at verse 13. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. O kining mayang balita may tungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. Now Jesus is teaching us. Jesus is the one speaking in this verse. Siya gid mismo ingon siya. Now, ang atong priority ani nga panahon. Unsa angay nato buhaton? Ingon ni Lord, ang magpadayon hangtod sa katapusan mao'y maluwas. Sigurado gud. Ang magpadayon sa pag-alagad, sa pag-obey sa mga sugo sa Ginoo, ang 100% or atong ibutang 200% yun maoragid ang maluwas, no? Ang magpadayon. Now, Jesus is giving this instruction, ang focus niya ingon ni Lord, nga bahalag magkinaunsa pa, unsay gubat, unsang kalisod, unsa kagutom, dagan kay mga wrong mga teaching, ingon siya, ang magpadayon sa pag-alagad niya. Ang atong focus sa pag-serve kay Lord, si Jesus Christ, ang iyang mga sugo. Kung magpadayon ka diha sa pag-alagad sa Ginoo, sigurado maugid ang maluwas. Amen. So, again, given na, dagan gubat, kagubot, kagutom, pagdakpon ng mga Kristohanon, maabot po lang time, patyo ng mga Kristohanon nga seriously nangalagad sa Ginoo. Pringon ni Lord, ang magpadayon mo alagad. Meaning, dili nimo himog reason nga mo stop ka sa pag-alagad. Dili nimo himuon nimong issue nga tungod sa kalisod, tungod sa kagutom, tungod sa kadautan sa mga panahon karon, dili na ka mo padayon, muundang na ka. That is a wrong kind of mindset. That is a wrong kind of commitment. Nga, tungod ana, tungod ana, no. Kaya kung una ka nangalagad sa Ginoo, nobody can stop you pag-serve nimo kay Lord. Kung seryoso ka mo serve sa Ginoo, walay makapahunong nimo. Di ba? So now, in that particular passage, ingon ni Lord, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kaya every one of us, gitawag ka sa Ginoo. No? Last Sunday, our topic is about the importance of understanding our calling sa Ginoo. Karon, atong topic, the importance of understanding the second coming of Jesus Christ. Naingon si Lord, before siya nga mobalik, ang magpadayon ng pag-serve, do so continue, di mo give up, sigurado maluwas yun. Amen. Ingnan ang tapad, magpadayon ba ka? Ha, kung nang-invite ka, kung ikaw, bago pa ka, padayon pag-serve kay Lord. Amen ba?
Dili man pwede nga kung muundang na ka, sigurado jud ka nga makahuman dili man. Again, mura na pag-eskwela ba? No? Kung mag-eskwela ka, muundang ka, dili jud ka makagraduate. Wala gyapon trabaho. Kung dili ka mo duty, wala jud kay sweldo, di ba? So ina na siya. Kung mo give up na ka sa pag-serve kay Lord, ayaw pang expect nga sigurado jud ka makaadto sa iyang harian. So now, ingon si Lord ang magpadayon. Mula kung makabalo ka sa mga signs, makasabot ka nga nung importante kayo nga ma-understand na to ang pagbalik sa Ginoo, dayon makaridi ka sa imong mind, sa imong heart, Lord, I will continue no matter what. Balag unsa nga kalisod, balag unsa nga pagsulay, balag unsa nga kagutom, Lord, I will continue. Ang Bible nagaingon, God, if God is for us, who can be against us? Dili ang mga anghel, dili ang demonyo, makapaundang, makapawala nimo sa pag-serve kay Lord. And mismo ingon si Lord, ang magpadayon, sure good na maluwas. Amen. Because kung mag-continue ka, nagpakita na nga seryoso ka. Kung nag-continue kang pag-serve kay Lord, balag unsa ka sakit, bisag unsa nga pagsulay, bisag unsa nga kagutom, bisag unsa pa na agubat diya, magpadayon ka sa pag-serve kay Lord, na kay focus sa pag-serve kay Lord. Wow. Nagpakita nga seryoso ka. Amen. So masabdan nimo karon, you need to decide. Magpadayon ba ka sa pag-lesson sa Word of God? Cell group, sa pag-serve sa Ginoo sa atong simbalay, magpadayon ba ka? Right now, it's time for our preparation. Okay? Ang good news ani, ang benefits ani kung kabalo ka sa mga signs sa pagbalik sa Ginoo. Then makabalo ka how to prepare yourself in serving God seriously. If you know the signs of the second coming of Jesus Christ, then you will know how to prepare to serve God seriously. Serve God with perseverance. Amen. So, ang second coming ni Jesus Christ, nagtudlo na to, number one, it teaches us to continue serving Jesus seriously and wholeheartedly. So, now, kung kabalo ka nga si Lord mo, balik siya, na mga signs sa iyang pagbalik, mo nang seryoso ka, mga lagad, and wholeheartedly, kinakasing-kasing imong pag-alagad. Dili binuang, no? Kaya makita na sa imo ang devotion, makita na how you serve God today. Unsa ka importante ang pag-serve nimo kay Lord. Makita na sa imong mga aksyon karon. Amen. Nga bahala lang unta og daghan ka ginabuhat, pero dili ka malimot nga si Lord ang imong priority. Nga naman, ingon si Lord, kung magpadayon ka, sureball ka, kauban ka sa paghari, maluwas ka. Amen. Sigurado ang kaluwasan. Then, ingon din na is Mateo 24:14. O kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios iwali natay buhaton. So number 2, it teaches us to prioritize sharing and teaching the gospel of Jesus Christ. Atong iwali isangyaw ang pulong sa Ginoo. Nga sa Ginoo na ay kaluwasan, na ay kabaguhan. Amen. Mo na tong iwali. Kaya magmadasig ka. Maghatag nimo ni og kadasig. It encourages us, di ba? Atong iwali, atong i-share, atong itudlo ang maayong balita, ang gospel. So, ng gospel. Ang maayong balita may tungod ni Jesus Christ sa iyang pagka-Diyos, sa iyang sacrifice, sa iyang pagluwas nato, atong itudlo ni sa mga tao. Mang-invite ang mga tao, ato silang tudloan nga naman, para dagan ang malangit, para atong matuman ang sugo ni Lord. Go, preach the gospel, and make disciples. Amen. Kaya we invite you para makabaluta. Ato ning mabuhat ang ato ning himuon nga
priority. Amen ba? Inay mo tapad, padayon og tudlo, padayon og invite, padayon og alagad sa Ginoo. Very important. Amen. Ingon ni Ginoong Hesus, kay mo abot ang katapusan dayon. Again, atong basog balik. Mateo 24:14. O kining maayong balita, ang gospel, maayong balita, may tungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan. Aron masayod din niini ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. Aron masayod ang tanang tao, imong classmates ang yawan, imong family members sang yawan, papa, mama, ginikanan, ing mga igsuon na to sang yawan, mga silingan, mga classmates nga naman. Tanang tao man, og tibok kalibutan, makabalo sila. Masayod sila about sa maayong balita, about sa Ginoo, ug moabot dayon ang katapusan. It's something to do with the church, with God's people. When it comes about sharing our faith, sharing the good news, teaching the Word of God to others, naa siya'y connection sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kaya dili pwede nga Kristohanon ka, nakabalo na ka, nangalagad na ka, dili ka makabalo sa pag-share. Nga naman, very powerful and important kaayo ni nga motudlo ka kay gisugo mo ta, no? Kaya be it online, mga silingan nato, ga-invite ta nga naman sugo sa Ginoo. Dagan ang maluwas, dagan ang makaila sa Ginoo. Maabot ang katapusan. Amen. Let's open our Bible in 2 Peter 3. 2 Peter chapter 3 verse 10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Ni anang adlawa ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug ang mga butang mosila o maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanang anaa nini. Sabi no, masunog ang kalibutan, maugdaw ni siya. Mauna, inana, kapaspas ang pagbalik sa Ginoo. Sama sa kawatan, paspas man ang kawatan. Ang mga snatchers, paspas man ang dagan. Kaya mga awat, paspas na sa ilang kawaton. So, ang pagbalik sa Ginoo, gitagaan tag illustration. The same. Sama sa usa ka kawatan ba? Dili man ang hid. Mukalit na siya abot. Paspas po kaayo may tabo. Na kung dili ka mag-ready, di ka mga lagad sa Ginoong seryoso, di ka magtinarong, delikado mabian. Dili ta mag-obey sa Ginoo, delikado mabian ta. E sa Bible naagay mabilin, di ba? Napulo ka buok mga babae, ang 5 seryoso sila nangalagad sa Ginoo. Next ani nga chapter, Mateo 25 na mabilin. Nabilin ang 5 mga danghag nga babae ng Bible, mga danghag sila nga babae. Kabalo sila mo balik ang ilaang, di ba? Mo balik ang ilaang gitawag nga ang ilang minyuanan. Mo balik wala sila nag-andam. Ang ilang suga, ang ilang oil sa ilang suga nahurot na. Naaya pa sila magpalit para musiga. Wala na, ulay na. Pagbalik sa ilaang pamanhunon, wala na, humana. It talks about sa pagbalik sa Ginoo. Kung dili ka ready, masiradan ka. Dili ka maka-appeal sa harian sa Ginoo. So, in advance, basahan na Matthew 25. You can read that. It's about the parable, the story of the 10 virgins. Ang 10 virgins, it's about the church, mga simbahan, mga katauhan nga dili ready, o katauhan nga ready. So, half the tunga. Okay, ang napulo, 5 ang ma-appeal sa paghari sa Dios, sa rapture, ang 5 mabilin. Meaning, half of the Christian na mabilin. Reality na. Half of the Christian na ay mabilin, na apoy malala. Ma-rapture. So, dapat redita. Amen. Paspas ang pagbalik sa Ginoo. Og ingon pa, sanglit kining tanan naglagon man nining paagiha. Unsa may angay ninyong buhaton? Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan o gihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Unsa tong buhaton? Kay samtang mahitabo ni siya ang pagbalik sa Ginoo, mahitabo ni ang grabe nga mga signs, na ay mga signs, mga gubat, kagubot. Grabe ang kadautan mo increase ingon dayon dinhi
Ang atong life, ginahanglan nga magkinabuhi ka mo nga balaan. So, number 3 and the last one, it teaches us to offer our life to God and live a holy life. Kana imong life ba ihalad na sa Ginoo? And also, to offer and live a holy life to God. Mabuhi ka nga balaan, ingon ang word sa Ginoo. It means to say walay gahom ang sala sa imong life. It means ang power sala undangan nimo, you offer your life to God. Lord, hallelujah, I surrender my life. Muserve ko, mualagad ko nimo Lord, I will follow, I will obey. Amen. And Lord, mabuhi ko nga balaan akong kinabuhi. Amen ba? So, para maandam ta sa pagbalik sa Ginoo, para maandam ta kung unsa may mga pangitabo. Seryoso ka mga lagad sa Ginoo. You offer your life and you live holy life to God. Verse 12, samtang magulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit mo silaop, maugdaw og ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit, apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan og ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Naingon ni Lord, ingon sa iyang pulong, musilaob, masunog ang kalibutan, mga tunaw tungod sa kainit. Walay forever sa kalibutan, mawala na, masunog na, maong daw ang kalibutan. Amen. Kaya, make this your priority to serve God. Follow God, obey God. Make this your priority today, nga dili ka mo absent no, sa ato ang pagsimba, simbalay, sa mga cell group nato. Make that your priority nga, Lord, I will serve you. You will offer your life. Unsa ba nang meaningan ng imong i-offer imong life sa Ginoo? Magpagamit ka sa Ginoo. Amen. You will serve God all the days of your life. Lord, gamitan akong kinabuhi. Lord, I offer my life. Lord, I offer my life to you. Ana? Amen ba? Hallelujah. Lord, I'm gonna serve you. Tungod kay gi-offer nimo imong life sa Ginoo, tingala ka imong life na holiness. Nana ang pagkabalaan na pagkamatarong sa imong kinabuhi. Dili nakaganahan mo inggit sa pagpakasala. Tingala ka mabiyaan nimo ang mga bisyo. Tingala ka mausab imong kinabuhi nganuman. Imo namang gi-offer, meaning anang pag-offer ang Ginoo na ang tag-iya sa imong life. Amen. I challenge you today. I-offer imong life sa Ginoo. Give your life to Jesus. Kung wala pa, ug sa una imong gihatag pero dili ka seryoso, today I challenge you, make this decision nga seryoso ka sa pag-serve kay Lord. Lord, seryosohon na ako akong pag-alagad sa imo. Today, I will offer my life to you, Lord. And today, I'm gonna live a holy life. Lord, magpagamit ko sa imo, Ginoo. Gabita akong kinabuhi, Lord. Magsangyaw ko. Magtudlo ko sa mga tao. Lord, hallelujah. Magpadayon ko og alagad nimo, Lord, hangtod sa katapusan. Balag unsay may tabo, balag unsay nga sitwasyon, Ginoo. Naikagutom or wala, naigubat or wala. Lord, I will continue. Ikaw akong focus, ikaw akong priority sa akong kinabuhi. Amen. Make that your priority. Make that your decision today ng inana imong sitwasyon. Amen. Manindugta karong buntag. Let us declare this worship song, Lord, I offer my life. Himuan na siya ng worship kinakasing-kasing para sa Ginoo.
my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. That I am, that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets, and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Amen. Itaas imong kamot padayon. Let us pray, bow our head. Lord, we thank you, Lord. Hallelujah. We offer our lives to you, our heart, our minds, Lord, among gihalad nimo. We surrender, Lord. Thank you, Jesus. Today, Lord, we will make you our priority, We will continue serving you, Lord, until the end. And Lord, we offer to you our life. Among kinabuhi, Lord, among ialagad kanimo. Salamat, Ginoo, sa opportunity, Lord, nga makaserve kanimo. And this time, Lord, seryoso ang among commitment nga mga lagad kanimo, Lord. Thank you, Ginoo. Ingon ka, ang seryoso, ang faithful nga mag-serve kanimo, Lord, imong tabangan, imong ligunon, imong gamiton, Lord. Today, na-encourage kami, Lord, musangyaw sa mga pulong nimo mutudlo sa ubang mga tao. Because part ni siya sa sign, o part ni siya sa imong sugo. Tungod kay maon imong sugo, Lord,
para maandam kami, para makaalagad kami magpadayon hangtod sa katapusan. Magsangyaw kami, Lord, sa imong mga pulong, mutabang sa ubang mga tao. Our family members, mga classmates, mga silingan, Lord, amo silang sangyawan sa maayong balita sa mga pulong nimo nga magdala og kabag-uhan, kaluwasan sa matag kinabuhi. Lord, thank you today, dawata, Lord, as we offer to your lives this morning, God. Lord, ikaw ang Ginoo nga mag-usal, magbag-o, maggamit sa mong kinabuhi. In Jesus' mighty name, amen and amen. Ito palagpakan ng Ginoo. Tingnan mo tapad, i-offer imong life sa Ginoo wholeheartedly. Amen. Hallelujah. This morning, I challenge everyone to our giving. Ingon ang Mateo 22, verse 21, ingon si Jesus. Jesus said, "Give to Caesar what belongs to Caesar. Give to God what belongs to God." Ihatag ang para sa Dios, ihatag pod ang para kang Caesar, no? It means ana ang buwis ihatag, kung magbuwis ka na kay tax, ihatag na para sa gobyerno. O ihatag pod nimo ang para sa Ginoo. Give to God what is to God. Sa mga Israelites, sa kaliwat ni Ginoong Hesus nga mga Israelites, ingon siya, sa iyang gipili nga mga tao, ingon siya, no, nga ihatag ang para sa Dios. Kabalo na sila kung unsa na. Tithes and offering, kabalo sila kung unsa na. Di na kailangan sila ipa-remind. Ang mga Jewish, grabe na sila ka-giver. Kaya sa time ni Jesus, kabalo sila what Jesus meant. Di ba? Paingon ni Lord, give to God what is belongs to God. So it means ana unsa may bilong sa Ginoo, ang tithe sa Ginoo na, ang offering ihalad na para sa Ginoo. So sa ila, di na sila kailangan nga taas pa kay walihan pa, gipahinumduman nang sila sa Ginoo. Kay ingon ng Deuteronomy 8:10, remember the Lord your God. Kaya si Jesus Christ, dili issue sa iya ang giving. Okay? Kang Jesus Christ, iya lang ipa-remind ang mga tao. So today po, inana po, we remind everyone to give our tithes and our offering that belongs to God para na sa Ginoo. Amen ba? So ato nang ma-discover also nga ang the moment ato nang gihatag atong tithes diay, ato nang gihatag sa Ginoo. Ato nang mabasa sa Hebrews diha, kung basahon nimo na, no, ingon ang Hebrews chapter 7, mabasa nimo na, no, verse 4 to 9 hangtod sa verse 17, mabasa nimo na nga kung muhatag kag tithes, imo nang gihatag directly sa Ginoong Hesukristo. Og si Lord mo bless nato. So inana ka power ang atong tithes. Amen ba? Let us give today our tithes, our offering. Let us stand up, everyone, and let us pray. Lord, we thank you, Lord, sa opportunity. Lord God, nga we can obey your words, your command to give our tithes and our offering. Lord, kabalo kami nga mo po niyo mong system para i-bless ni mo, Lord, among trabaho, negosyo. I-bless ni mo ang finances. I declare today, ikaw mag-bless. You will prosper us, Lord God, spiritually, financially, ikaw mag-bless. Trabaho, negosyo, nag-eskwela. Lord, to those are faithful sa ilang giving, sa ilang tithes, sa ilang offering, Lord. Mga givers ng mga katauhan, ikaw magapanalangin, ikaw magapauswan. I declare long life and good health. I declare protection and favor. I declare open heaven sa ilang kinabuhi, Abba Father. Salamat sa mga favor, Lord, that, Lord, the blessings will come abundantly, exceedingly, Lord, overflowing na panalangin. God, I declare, Ginoo, in the name of Jesus, amen and amen. Let's give our offering, our tithes today to the Lord. Amen. Dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang tambuanan sa langit ug ibuko ko kaninyo sa maragayaon gayud ang mga panalangin. Malakias 3:10. Magmatinod ano sa paghatag sa ikanapulo mga halal buhaton ka kini buhaton ka kini hatag
Amen. Praise God. Hallelujah. Announcement. Our announcement is atong encounter dool na gyud April 3, 4, 5. So again atong venue is no probably dito sa El Salvador atong venue. So ang registration is 350. That is for our food and for the venue. So I hope that we can join everyone. I encourage you to join. Make this Holy Week nga holy gid atong week sa atong encounter. Ididikit sa Ginoo kani nga mga adlaw. So all in all, kung atong itotal duha na ka adlaw. Nya ato nang ihalad sa Ginoo para nga naputay ma-receive magikan sa Ginoo atong ma-discover atong purpose, atong ma-understand ang sacrifice ang gibuhat ni Lord sa cross, and atong masabtan ang plano, ang divine assignment ni Lord sa atong kinabuhi. Amen. So inimta pa nimo, join ta sa Encounter with God retreat. Amen. Atong palagpakan ng Ginoo. Let us stand up, everyone. Stand up ang tanan. Let's raise our hands to the Lord this morning. Let us pray together. Lord, I thank you, God, na humana mo nga simbalay, pagsimba kanimo di sa mga panibalay. God, I thank you, Father God, sa heart nga nag-open sa ilang kinabuhi. Lord, hallelujah, nga maminaw, musimba, di kanimo. Ug even nag-open sa ilang mga balay para di magtapok, Lord, ang matakusa. Ikaw mag-bless ka na mong tanan. Lord, nga nguban, bago pa nagsugod sa pag-serve kanimo, among na-receive today, nga amang padayon, mauragin ang maluwas. O Lord, ang musangyaw, Lord God, sa mga pulong nimo, Lord, imong gamiton, para nga dagan pang maluwas, makabalo ang mga tao, o makabalo, about sa maing balita. O Lord, among i-offer, among kinabuhi, di kanimo, Lord, hallelujah, o mahimo nga balaan ang among kinabuhi. Mabuhi kami nga na pagkamatalong pagkabalaan. God, today, ikaw mag-protect sa matag usa. Let your blessings, protection ka mapanas. I apply the blood of Jesus Christ for all of us. Protection, prosperity will come, and your favor, Lord God, I'm going to declare that is our portion. O karong adlaw, tibok simana, tibok kinabuhi, ang gugma sa Dios Amahan, maghari ka nato, nga ato mapasaylo ang ubang mga tao, o ato silang dawaton, tuluan sa pulong sa Dios. And also now, the grace and the mercy of Jesus Christ will be with us. Maghatag na kusog, makapadayong tahangtod sa katapusan sa pag-alagad sa Ginoo. O ang gahom sa balang Espiritu, maguban ka nato, maghimo ka nato, nga mga kahayag sa kalibutan. Kahayag ka sa imong family, kahayag ka sa imong classmates, kahayag ka sa imong silingan. We are the light of the world. The anointing and the power of the Holy Spirit will be with us now and forever. And all God's people will say, Amen and Amen. Amen. God bless and good morning. Have a blessful week, everyone. Thank you, mga igsoon. See you sa atong next simbalay. God bless. Shalom, everybody.